Nikolay POV. Habang nasa biyahe kami, ay panay ang lambingan nila Kuya Aris at ng babaeng kasama niya, na hindi ko alam ang pangalan. Para siyang linto na nakakapit sa braso ni Kuya Aris, at para siyang may sakit kung magsalita. Babe, may bagong bukas na restaurant sa Tomas Morato, try natin please. Nakangusong sabi ng babae kay Kuya Aris. Ang lapit ng nguso niya kay Kuya Aris. Sure, pero daan muna tayo ng fast food chain. Nakangiting sabi ni Kuya Aris. What? Kumakain ka ng ganyang food? Parang nandidiring sabi ng babae. Lu, masarap kaya ang fast food? Yeah, masarap ang pagkain sa fast food. Masarap ang fried chicken nila at spaghetti. Paborito nga yun ng baby ko. At nag-promise ako sa kanya. Nakangiting tiningnan pa ako ni Kuya Aris sa salamin. Ginalaw-galaw pa niya ang kilay. Minusuan ko lang siya. Nakita ko naman ang pag-irap ng babae sa akin. Napakunot noo na lang ako. Inaano kaya siya? Pagdating namin sa fast food, ay akala ko sa loob kami kakain, yun pala ay mag-take out lang sa drive-thru. Kuya Aris, hindi ba tayo sa loob kakain? Tanong ko. No baby, mag-take out na lang tayo tapos sa bahay mo na lang kainin ha. Bakit? Kasi, magde-date kasi kami ng Kuya Aris mo. Singit ng babae. Bakit kayo magde-date? Tanong ko pa. Syempre, girlfriend ako ng Kuya Aris mo, at i-date niya ako. Nakangising sabi ng babae. Girlfriend ka ni Kuya Aris? Wey, di nga. Tumalim naman ang tingin niya sa akin. Akmang magsasalita ulit siya, nang magsalita naman si Kuya Aris. O nandito na ang food ng baby ko. Pagkakuha ng plastic ay nagpasalamat siya sa crew, at inabot sa akin ang plastic. Agad ko naman yun kinuha, baka agawin pa ng babae. Ang laki pa naman ng bunganga. Kakasya ang isang buong burger. Hinatid muna ako ni Kuya Aris pauwi. Pagtapat namin sa bahay ay bumaba siya, at pinagbuksan ako ng pinto. Kinuha niya ang bag ko at ang plastic ng fast food, at binigay kay Manang Luming na nakaabang na pala sa gate. Gagabihin ka ba kuya? Tanong ko, baka, pero wag mong sasabihin kay mommy na kasama ko si Alice okay? Aniya sabay pisil sa pisngi ko. Yun pala yung Alice na tinutukoy ni Tita Ninang, sumbong ko kaya. Kaya lang siguradong magagalit si Kuya Aris. Wag na nga lang. Pumasok na ako sa loob ng bahay, pagkaalis ng kotse ni Kuya Aris. O nandyan ka na pala baby Nicole. Asan ang Kuya Aris mo? Tanong ni Tita Lourdes pagbaba niya ng hagdan. Lumapit ako sa kanya at humalik sa pisngi. Umalis po. Sabi ko na lang. Umalis. Saan nagpunta? Hindi ko po alam eh. Sige po Tita Ninang bibihis muna ako. Alam ko. Baka kasi magtanong pa siya, masabi ko na kasama ni Kuya Aris si Alice. Pero naging madalas na kasama ni Kuya Ati si Alice. Hanggang sa mag-grade 6 na ako. Sa tuwing sisunduan niya ako, ay madalas niyang kasama ito. Tapos iba ang ugali na pinapakita sa akin ni Alice. Kapag nakatalikod si Kuya Aris. Oo, Alice lang ang tawag ko dito. Kapag hindi kaharap si Kuya Aris. Alice the Swanget. Dahil ang pangit ng ugali nito. Kaya pala ayaw ni Tita Lourdes dito. Minamalditahan kasi ako nito. Iniirapan pa ako kapag hindi nakatingin si Kuya Aris. Tapos pakiramdam ko nakikipag-agawan ito ng atensyon ni Kuya Aris ko sa akin. Hindi na nga kami masyadong nakakapag-bonding ni Kuya Aris, dahil laging umaalis sa bahay kasama ito. At kapag nasa bahay naman, ay lagi naman siyang may katawagan. Hindi ko natuloy maiwasang magtampo. Lalo na birthday ko kahapon hindi siya umuwi. Tumawag nga siya para sabihing hindi makakarating sa birthday ko, dahil busy siya, babawi na lang daw siya sa akin ngayon. Uy, nagtatampo ang baby ko. Sorry na, hindi ako nakauwi sa birthday mo. Busy kasi ako kahapon. Sabi niya, may hawak siyang malaking teddy bear, na halos kasing laki ko at isang paper bag. Nagtatampo pa rin ako sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin, at kunwaring busy sa sinusulat. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. Nilapag niya ang malaking teddy bear, at paper bag sa upuang bakal. Hinela niya ang isang upuan at nilapit sa akin. Sinilip niya ang ginagawa ko pati ang mukha ko. Sinundot-sundot pa niya ang pisngi ko. Ngumuso ako. Baby ko, pansinin mo naman ako.
Ginaya pa niya ang pagmuso ko, at nag-puppy eyes pa. Tiningnan ko naman siya. Hindi ko naman kayang magtampo sa kanya ng matagal. Love ko siya eh. Sige na nga, sabi ko pero nakanguso pa rin. Yes, love talaga ako ng baby ko. Aniya ay niyakap ako ng mahigpit, sabay halik sa ulo ko. Hindi ka na nagtatampo sa akin? Tanong niya. Tumangala naman ako, kaunti na lang. Oh, ngumuso siya. Ano bang pwede kong gawin para mawala na ng tuluyan ang tampo ng baby ko? Nag-isip naman ako. Ano kaya? Pasil mo ako. Punta tayo ng mall. Sabi ko. Yun lang ba? Gusto mo pumunta pa tayo ng amusement park eh? Nakangising sabi niya. Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi niya. Gusto ko yun. Matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta ng amusement park. Sige, gusto ko yun. Masayang bulalas ko. Punta muna tayo ng amusement park, tapos huli na nating puntahan ang mall. Bibilhin ko lahat ng magugustuhan mo doon. Aniya at commendat pa. Talaga? Oo, pero bago yan, heto muna ang birthday gift ko sa'yo. Kinuha niya ang malaking teddy bear, at binigay sa akin. Niyakap ko ito agad. Ang lambot-lambot, kulay peach ito at mabalahibo. Dagdag na naman ito sa collection ko. Marami na kasi akong ganito sa kwarto ko. Bigay niya at bigay nila Tita Lourdes. Inabot naman niya sa akin ang paper bag. Kunot-noo namang kinuha ko ito, at sinilip ang loob. Merong box na mahaba. Ano to Kuya Aris? Curious kong tanong sa kanya. Tingnan mo, siguradong magugustuhan mo yan. Nakangiting. Sabi niya, nilapag ko muna ang malaking teddy bear sa upuan, at nilabas ang box sa paper bag. Nanlaki ang mata ko nang makita ang picture ng cellphone na nakaimprenta sa box. Nilingon ko muli siya. Tinanguan lang niya ako. Binuksan ko ang box. Mas lalong nanlaki ang mata ko, at napanganga ako dahil isang brand new cellphone nga ang laman. Sa akin ta. Nanlalaki ang matang tanong ko sa kanya. Yep, birthday gift ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Nakangiting sabi niya. Mabilis naman akong tumango-tango. Wala akong cellphone dahil ayaw pa ni mama, bata pa raw ako. Ayaw ko namang mamilit, dahil ayokong magalit sa akin si mama. Tumayo ako sa upuan at niyakap ng mahigpit si Kuya Aris. Thank you kuya, the best ka talaga, bulalas ko. Sabay halik ng mariin sa pisngi niya. Tumawa naman siya at niyakap din ako. I'm glad you like it baby. Oo gustong gusto ko, yung ibang mga kaklase ko nga, meron ng cellphone eh. Kaso ayaw ni mama na mag-cellphone ako, kasi bata pa ako. Paano yun? Nakangusong sabi ko. Don't worry kakausapin ko si Tita Madel, na payagan ka ng mag-cellphone. Hindi yun makakahindi sa akin. Wika niya. Yes. Tuwang-tuwang sabi ko. At least hindi na ako maiinggit ngayon sa mga kaklase ko. Kinuha niya ang cellphone, at tinuruan ako kung paano tamang gamitin. Nakalagay na pala ang number niya. At may load na. Pero dapat limitado lang ang paggamit mo ng cellphone. Pag-aaral pa rin ang uunahin mo. At bawal ang number ng mga boys okay. Maliban lang sa akin at kay daddy. Paalala niya sa akin. Tumango-tango naman ako, at tinandaan ang mga bili niya. Nagpaalam kami kay Tita Lourdes, na mamamasyal kami. Tinawagan din namin si mama para magpaalam. Pinayagan naman niya ako, dahil si Kuya Aris ang kasama ko. Kaya ngayon nandito na kami sa pinakamalapit na amusement park. Ito talaga ang ni-request kong unang puntahan namin. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapunta dito, dahil sobrang busy ni mama. Iba't ibang rides ang sinakyan namin. Syempre doon lang kami sa rides na pwede ang bata. Ang saya-saya ko, parang na-extend ang birthday ko. Hindi man siya nakarating kahapon sa birthday ko, ay bawing-bawi naman siya sa akin ngayon. Kuya Aris, try natin yung Vikings. Nakangiting sabi ko, at tinuro ang rides na hugis bangka na nakalutang at umuugoy. Nagtitilian ang mga sakay nito. No baby, delikado yan at hindi pwede sa bata, sa iba na lang tayo. Aniya. Napanguso na lang ako at tumango. Ang huling sinakyan namin ay Ferris wheel. Nagpicture-picture pa kami gamit ng bagong cellphone, na niregalo niya sa akin. Ginawa pa niyang wallpaper ang picture naming dalawa sa cellphone ko. Ganon din sa cellphone niya, kaya parehas kami ngayon ng wallpaper.
Paglabas namin ng amusement park, ay gutom na gutom ako. Sa mall kami ngayon dumiretso. Pero hindi niya ako sa paborito kong fast food chain pinakain, kundi sa isang sosyal na restaurant. Pinapili niya ako ng anumang magustuhan kong kainin. Mukhang lahat naman ay masarap. Pero ang pinili ko, ay yung malaking hipon na may lemon. Ang dami kong nakain. Puro kasi seafood ang in-order niya, at saka steak. Buti na lang hindi sumakit ang tiyan ko sa dami kong kinain. Nakakahiya namang umutot dito sa mall. Nagpahinga lang kami sandali, tapos ay naglakad-lakad na. Tinatanong niya ako kung may nagugustuhan ba ako. Wala naman akong nagugustuhan, dahil halos meron na ako nun lahat, maliban na lang sa mga bagong labas na damit. Si mama kasi, lagi akong binibilin tuwing sahod niya. Iba't ibang damit at sapatos. Mga bag at ipit saka mga alahas. Halos puro damit ko na nga ang laman ng closet namin. Tapos si Tita Lourdes pa, kung ano-ano rin ang binibili para sa akin. Magkasundo nga sila ni Mama eh. Pero may nakita akong nagustuhan ko. Stuffed toy ni Jigglypuff. Yun na lang ang tinuro ko kay Kuya Aris. Agad din naman niya yun binili. Ngiting-ngiti ako paglabas ng store. Babe, nilingon namin pareho ang nagsalita sa likuran namin. Si Alice the Swanget, salubong ang kilay niya na nakatingin sa amin. Alice, ikaw pala. Bati sa kanya ni Kuya Aris, at hinalikan pa siya sa pisngi. Tinago ko na lang ang simangot ko sa yakap kong stuffed toy. What are you doing here? Tanong ni Alice the Swanget at kumapit sa braso ni Kuya Aris. Pinapasil ko lang si Baby Nicole. Birthday niya kasi kahapon, tapos hindi ako nakadalo, kaya nag-promise ako sa kanya ngayon na ipapasyal ko siya. Sabi ni Kuya Aris. Can you stop calling her baby? She's not a baby anymore. Molditang sabi nito at inirapan pa ako. Parang nabigla naman si Kuya Aris sa pinakita nitong ugali. Anong problema mo? Kunot noong tanong ni Kuya Aris dito. Nemiwang naman ito. Sabi mo kasi hindi mo ako masasamahan today kasi busy ka. Yun pala nandito ka lang sa mall, kasama ang ampun nyo. Namangha naman si Kuya Aris sa mga salitang lumabas sa bibig nito. Pati nga rin ako. May imamol dito pa pala ito. Nakikita ko na rin ang sungay nito. Saan mo ba nakuha ang impormasyong yan? Hindi namin ampun si Nicole, okay? Anak siya ni Tita Madel. Mahina hong wika ni Kuya Aris. Whatever, nagsinungaling ka pa rin sakin. Pinagpalit mo ko dyan sa ampun nyo. Inis na sabi nito, at dinuro pa ako. Tinabig naman ni Kuya Aris ang kamay nito. Pwede ba? Huwag mo ngang maduro-duro si Nicole. At huwag kang gumawa ng eskandalo dito. Nakakahiya. Mahinang asak ni Kuya Aris dito. Mukhang nagulat naman ito sa ginawa ni Kuya Aris. Kinakampihan mo pa yan. Ano ba? Ako ang girlfriend mo. Dapat ako ang priority mo at hindi yang bubwit na yan. Pumapadyak-padyak pa na angal nito, habang matalim ang tingin sa akin. Ako naman ay palay-pat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Wala akong kinakampihan, Alice. Pinagbigyan na kita kahapon. Hindi nga ako nakadalo sa birthday ni Nicole nang dahil sayo. At nagpaalam naman ako sayo, na hindi kita masasamahan ngayon dahil busy ako. Ano ka ba? Makaintindi ka naman. Daig mo pa ang bata. Mabuti pa si Baby Nicole nakakaintindi. Kaya pala hindi nakauwi si Kuya Aris kahapon, dahil sa Swanget na ta. Ang sama talaga ng ugali. Puro ka na lang kasi Nicole. Baby Nicole. Kapag hindi mo pa tinigilan yang batang yan, makikipag-break na ako sayo. Halos pasiga ng sabi nito. Napapalingon na rin ang ibang tao sa amin. Napahilot naman si Kuya Aris ng sentido. Parang nauubusan na siya ng pasensya sa kaharap. Fine. If that's what you want. Let's go baby. Ani Kuya Aris at hinawakan ang kamay ko. Nilampasan namin si Alice the Swanget na nakanganga. Aris. Ano ba? Hindi ako nagbibiro. Anito, bahala ka. Sabi naman ni Kuya Aris. Babe, ano ba? Pero hindi na siya nilingon ni Kuya Aris, at tuloy-tuloy lang sa paglalakad habang hawak ang kamay ko. Nilingon ko naman ito. Gigil na gigil ang hitsura niya. Namumula ang mukha at matalim ang tingin sa akin. Minuwestre pa niya ang mga kamay, na parang gusto akong durugan. Binalaten ko naman siya. Blay. Buti nga,
Akala ko ay tuluyan nang nag-break sila Kuya Aris at Alice the Swanget. Hindi pa pala, dahil pagkatapos ng nangyari sa mall noong isang linggo, ay magkasama na naman sila. Tapos kunwari mabait ito sa akin. Halatang pinaplastik lang ako. Yung ngiti nito parang natataing hindi mailabas. Tapos noong nakaraang araw biglang dumating sa bahay. Feeling at home. Feeling close pa kay Tita Lourdes. Si Tita Lourdes naman nakikita ko sumisimangot kapag nakatalikod ito. Ang ikinaiinis ko paminsan, pinapagalitan na ako ni Kuya Aris dahil dito. Wag ko daw sasagot-sagutin ito, dahil matanda sa akin. Ito yung nauuna Kaya wala na lang akong magawa kundi tatahimik na lang, habang ang Swanget na may malaking bunganga, ay nakangisi sa akin na parabang nanalo ito. Akala mo siguro lagi kang kakampihan ng kuya mo no? Nakangising sabi nito, habang magkaharap kami sa lamesa. Nasa counter kasi si Kuya Aris para umorder. Inungusan ko naman ito. Kasi playing victim ka. Inabot naman nito ang pisngi ko at kinurot. Medyo madiin kaya masakit, pero agad din naman itong binitiwan nang umaray ako. Matalim ko itong tiningnan, habang himas-himas ko ang pisngi. Ikaw kasi kinakalaban mo pa ako. Hindi mo ko kaya bata. Nakita mo naman ang Kuya Aris mo, patay na patay sa akin. Hindi niya kayang makipag-break sa akin. May pagmamalaking sabi nito. Natatakot lang si Kuya Aris ko sa'yo, kasi ang laki ng bunganga mo baka kainin mo siya. Buwelto ko. Matalim naman ako nitong tiningnan at inamban. Pero agad din itong ngumiti sa akin ng pilit, dahil tumingin sa amin si Kuya Aris. Nang hindi na siya nakatingin ay minokface ko ito. Nang kukurutin ako nito, ay mabilis akong nakaiwas. Tumama tuloy ang siko nito sa dulo ng lamesa. Tinawanan ko lang ito, na matalim ang tingin sa akin. Akala mo kina-cute mo yan. Anito, cute naman talaga ako. Sagot ko. Hindi ka cute. Pangit ka. Mahinang osek nito sa akin. Mas pangit ka. Ganting osek ko dito, at minokface pa ito. Nicole, narinig ko ang nagbabantang boses ni Kuya Aris, kaya agad akong umayos. Babe look, kanina pa niya ako ginaganyan. Sumbong ni Alice the Swanget sa kanya. Nagpaawa face pa ito. Bumantong hininga naman si Kuya Aris, at nilapag ang tray na may lamang in-order sa lamesa namin. Seryoso niya akong tiningnan. Mamaya tayo mag-uusap. Aniya sa mababang boses na nakakatakot. Sigurado papagalitan na naman niya ako. Napayuko na lang ako at ngumuso. Nakita ko na naman ang pagngisi ng mukhang isdang bisugo sa akin. Pero kahit kinakabahan ako, dahil siguradong papagalitan ako mamaya ni Kuya Aris, ay kumain pa rin ako. Mahirap na baka ubusan ako ng babaeng bisugo. Sabi nito hindi ito kumakain ng pagkain sa Jollibee, pero nakadalawang hita na ito ng manok. Mapagpanggap talaga. Anong nangyari sa pisngi mo, bakit namumula yan? Tanong ni Kuya Aris. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Kunot na kunot ang noo niya, at hinaplos pa ng daliri niya ang pisngi kong kinurot ni Bisugo. Kinagat siya ng lamok kanina. Putol ni Bisugo sa sasabihin ko, at pinandilatan ako. Mas lalo lang kumunat ang noo ni Kuya Aris. Bakit naman magkakaroon ng lamok dito? Baka naligaw kuya, malaki kasi ang bunganga ng lamok, kaya masakit mang agatayan na mula tuloy. Sabi ko. Sinama naman ako ng tingin ni Bisugo. Natawa naman si Kuya Aris sa sinabi ko. May bunganga ba ang lamok? Ang alam ko panusok lang ang meron sila. Bagong species ng lamok yun kuya, kaya mag-iingat ka, baka kagatin ka din. Sige ka magkakadengge ka ng malala. Dagdag ko pa. Ikaw dapat ang mag-ingat. Tingnan mo yang pisngi mo oh. Mapula na. Mabuti na lang cute ka. Natatawang sabi ni Kuya, at magaang pinisil ang pisngi ko. Ngumiti na lang ako. Matalim naman na irap ang binigay sa akin ni Bisugo. Hindi ko na lang siya pinansin, at tinuloy na lang ang pagkain. Baby hindi mo dapat sinasabihan ng ganun si Ate Alice mo. Hindi mo dapat siya sinasagot-sagot, dahil matanda siya sayo. Mahinahong sermon ni Kuya Aris sa akin, habang nasa biyahe kami papauwi. Si Alice the Swanget/Bisugo, ay sumama sa mga kaibigan nitong nakasalubong paglabas namin ng Jollibee. Pasimpleng inirapan pa niya ako bago umalis. Hindi naman ako makaganti dahil katabi ko si Kuya Aris.
Siya kasi ang nangunguna kuya Nakangusong sabi ko. Bakit ano bang ginawa niya sa'yo? Sinabihan niya akong pangit at hindi cute, sabihin ko rin kaya na kinurot ako sa pisngi ni Bisugo, kaya namula ang pisngi ko. Pero baka hindi siya maniwala sa akin. Wag na nga lang. That's not true. Ikaw ang pinakamaganda at pinaka-cute. Wag mo na lang intindihin ang Ate Alice mo, baka nagbibiro lang yun. Aniya, mas lalo lang nang haba ang nguso ko, at hindi na sumagot. Baka nagpapaligaw ka na sa school ha? Bawal ka pang magpaligaw. Magagalit ako sa'yo. Sabi pa niya at nilingon ako. Bakit ikaw kuya? Anong ako? Kunot noong tanong niya. Nanligaw ka kay Biso, Ate Alice, kaya nga girlfriend mo siya Ani ko. Natawa naman siya. Malaki na kasi kami baby, kaya pwede na sa amin yung magligawan. Di pag lumaki na ako, pwede na akong magpaligaw at magka-boyfriend. No, kahit malaki ka na, hindi ka pa rin pwedeng magpaligaw at mag-boyfriend. Magwawala ako. Babalatan ko ng buhay ang manliligaw sa'yo. Salubong ang kilay na sabi niya. Madilim din ang mukha niya. Ang daya naman. Kayo ni Ate Alice pwede, tapos ako hindi. Nakabusangot na sabi ko. Napakamot naman siya sa batok. Basta, bawal kang magpaligaw okay. Ang daya mo. Antong hininga siya. Love mo ba ako? Tanong niya at saglit akong nilingon. Tumango naman ako. Kung love mo ako, susundin mo ako. Bawal kang magpaligaw. Kasi gusto ko ako lang ang man of your life mo. Nakangiti nang sabi niya sa akin. Inabot pa niya ang ulo ko, at hinaplos ang buhok ko. Tumango-tango na lang ako. Dahil love ko siya, susundin ko na lang siya. Ayokong magalit siya sa akin. Pero ang hidwaan sa pagitan namin ni Alice Daswanget, ay nagpatuloy pa. Natuto na rin akong lumaban ng palihim. At isang araw. Hay nako, ang arte-arte talaga ng babaeng yan. Kung hindi lang talaga kabastusan na paalisin ko siya, ay ginawa ko na. Kinikilabutan din ako sa pagtawag-tawag niya sa akin ng mommy. Kung makadikit pa sa anak ko parang linta. Dinig kong litanya ni Tita Lourdes, habang papasok ako ng kusina. Tumawa naman si Manang Lumeng. Ang matandang kusinerang masarap magluto. Hayaan mo na, mga bata pa kasi ang mga yan. Naiinggit ka lang yata love. Hayaan mo mamaya lalambingin din kita. Natatawang sabi ni Tito Carlo, habang nagbabasa ng dyaryo. Hey, sayo talaga nagmana ang anak mo. Ang sarap niyong pag-antugan. Sikmat ni Tita Lourdes dito. Tumawa lang si Tito Carlo. Good morning po Tita Ninang, Tito Ninong, Manang Lumeng. Bati ko sa kanila pagpasok ko sa kusina. Oy gising na pala ang prinsesa namin. Ani Tito Carlo at nilahad ang kamay sa akin. Lumapit naman ako dito at nagmano. Ginulo naman ng buhok ko. Lumapit naman ako kay Manang Lumeng at nagmano rin. At panghuli ay kay Tita Lourdes na hinalikan ko sa pisngi. Nagugutom ka na ba? Teka ipaghahain kita ng almusal mo. Wika ni Tita Lourdes at pinaghila ako ng upuan. Sabado ngayon at wala akong pasok. Si Mama naman ay half day ngayon sa work niya. Pagkatapos kong mag-agahan, ay kinuha ko na lang ang cellphone ko na binili ni Kuya Aris. Mayroon kasi siyang dinownload na games na nakaka-addict laruin. Nagpunta ako ng sala at doon sumalampak ng upo, at naglaro ng Candy Crush. Sabado naman ngayon kaya okay lang na maglaro. Nasa level 50 na nga ako Nasa kalagitnaan ako ng laro, nang may marinig akong matinis na tili na galing sa labas ng bahay. Parang sa pool area yata. Tumayo ako at hinawi ang kurtina sa salamin na dingding. Napasimangot ako nang makita kong lumalangoy si Bisugo, habang hinahabol siya ni Kuya Aris. Nandito pala siya. Umahan sa kabilang pool si Bisugo at tumakbo. Napanganga ako nang makita ang suot niya. Halos nakahubad na siya, dahil maliit na bikini top at panty lang ang suot niya. Umahan naman si Kuya Aris na naka-swimming trunk, at hinabol si Bisugo. Mas lalo akong napasimangot at sinara na lang ang kurtina. Bumalik na lang ako sa sofa, at tinuloy ang paglalaro. Maya-maya ay pumasok si Kuya Aris, na may kausap sa phone, habang may nakasampay na tuwalya sa balikat niya. Nang makita niya ako ay lumapit siya sa akin, at hinalikan ako sa ulo. Umakyat siya sa second floor. Medyo naiinip na ako sa paglalaro, kaya pinatay ko ang cellphone ko, at lumabas na lang ng bahay.
Pumunta ako ng garden at nagpicture-picture doon. May narinig akong sumisidchit. Lumingon-lingon ako. Si Bisugo lang pala na nakabilad na sa beach chair. Gusto yata niyang maging daing. Nakangisi ito sa akin. Samahan mo naman akong mag-swimming, baby Nicole. Anito. Pero halatang sarkastiko ang pagtawag nito sa aking baby Nicole. Hindi ko na lang ito pinansin, at tinalikuran na lang ito. Baka magkasagutan lang kami. Ayaw mo. Sige ka, isusumbong kita sa Kuya Aris mo. Sasabihin ko minamalditahan mo na naman ako. Pananakot nito sa akin. Bamantong hininga naman ako at humarap dito. Nakangisi ito sa akin. Lumapit na ako. Baka mamaya kung ano na naman ang isumbong kay Kuya Aris, pag-alitan na naman ako. Ano bang kailangan mo? Ani ko, swimming tayo. Nakangising sabi nito. Ayoko, di ka marunong lumangoy. Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi ko na lang ito sinagot. Pero tama ito, hindi ako marunong lumangoy. Takot ako sa malalim na tubig. Tinuturuan naman ako ni Kuya Aris, pero hindi talaga ako mututo dahil nagpapanik ako. Silence means yes. So hindi ka nga marunong lumangoy. Halika, turuan kita. Nakangising sabi nito. Wala akong tiwala dito. Ayoko. Papasok na ako sa loob. Pero hindi pa ako nakakahakbang, ay mabilis itong tumayo at hinarangan ako. Napangiwi ako nang makita ko ng harap-harapan ang halos hubad nitong katawan. Walang delikadesa, kaya pala ayaw ni Tita Lourdes dito. Ang bastos mo talaga, no? Bisita ako dito, dapat nga iniestima mo ko eh. Ikuha mo kaya ako ng juice para may silbi ka naman. Humalukip-kap ito at nakataas ang kilay. Kung sabihin ko kaya kay Kuya Aris na inutusan mo ako. Humalukip-kap din ako at tinaasan din ito ng kilay. Ngumisi naman ito. Wala dito ang kuya mo. Nasa loob at busy. So paano ka magsusumbong? Oo nga no. Di kay Tita Ninang, sasabihin ko inuutusan mo ako. Ani ko at akmang lalampasan ito, nang haklitan ako nito sa braso. Tumilapon tuloy ang cellphone ko, buti na lang hindi nahulog sa pool. Pumiksi ako sa hawak nito, para kunin ang cellphone pero inunahan ako nito. Ibigay mo sa akin yan. Pilit kong inaagaw ang cellphone ko dito, pero tinatabig lang nito ang kamay ko. Ayos mas latest pa ang cellphone mo kaysa sa akin. Nanlalaki ang matang sabi nito. Ngumisi naman ako. Niregalo sa akin ni Kuya Aris yan noong birthday ko. Pagmamalaki ko. Mainggit ka ngayon, Bisugo. Si Aris ang nagbigay nito sayo. Di makapaniwalang tanong nito. Oo, kaya akin na yan. Pilit ko na namang inagaw ang cellphone ko. Pero nanlaki ang mata ko, nang itapon nito ang cellphone ko sa pool. Yung cellphone ko, binalingan ko ito. Bakit mo tinapon ang cellphone ko? Asak ko dito. Dahil hindi bagay sa'yo yung cellphone mo. Nakangising sabi nito. Hindi ko na lang muna ito pinatulan, kahit nang gagalaiti na ako sa galit. Iniisip ko yung cellphone ko na nasa ilalim na ng pool. Pero paano ko kukunin yun? Hindi ako marunong lumangoy. Paikat-ikot ako sa gilid ng pool, at hindi malaman ang gagawin. Sisirin mo kasi. Anito at napatili ako nang itulak ako nito sa pool. Nagpapasag naman ako sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy. Sisirin mo siya nga. Sigaw pa nito habang tatawa-tawa. Takot na ako, dahil nakakainom na ako ng tubig, at hindi ko mailutang ang katawan ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Pero tawa lang ito ng tawa, at nakahawak pa sa tiyan. Tulong. Tulong. Nahihirapan ang sigaw ko. Ay Diyos ko. Si Nicole nalulunod. Dinig kong sigaw ng isang kasambahay. Nagpapanik na ito at nagsisigaw. Pakiramdam ko naman ay lulubog na ako. Mahapdi na ang mga mata ko, at napapagod na ang mga binti at braso ko. Maiiyak na rin ako. Ayoko pang mamatay. Nikolay. Dinig kong sigaw ng malaking boses ni Kuya Aris. Kuya Aris. Tulong. Ubo na ako ng ubo dahil sa naiinom kong tubig. Mangiyak-ngiyak nang sabi ko. Wala pang ilang sandali, ay naramdaman ko ang malalakas na braso na pumulupot sa katawan ko. Agad naman akong yamakap ng mahigpit. I'm here, baby. Tuluyan na akong naiyak nang marinig ko ang boses niya.